Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po sa di umano ay panglalait daw po ni Kim Chiu kay Raisa May Dizon, at paano nga ba ipinagtanggol ni Bimbi si Raisa May Dizon dito. Naku, mamaya pag-uusapan po natin yan. And syempre, sasagutin din po natin ang katanungan ng ilang Dabarkads kung bakit wala pa rin daw po ngayong araw ng Lunes si Bimbi sa programang Itbulaga. Sasagutin po natin yan. And syempre, pag-uusapan din natin ang ilang mga kaganapan dito po sa programang Itbulaga. Unahin natin ang ganap sa The Age is Right kanina. At isa nga po sa mga special guest natin sa The Age is Right ay si Ma'am Eva Darren, na kung saan ay Best Supporting Actress sa FAMAS and MMFF sa pelikulang Ang Pulubi. And also nakasama din po natin si Zep, ang isang sikat po na content creator, and si Oliver na isang man of the world. Samantalang, congratulations naman po kay Jerome Ibardome sa matagumpay niya pong naging concert kasama po si Stephen JC and yung kanyang ama. Bali, meron daw po agad nakasunod itong concert ni Jerome Ibardome by September 26, 2026. Inareveal po yan ng isang producer kahapon. Sabi niya nga dito, may hangover pa sa concert kagabi ang Jeromantics. Abangan, September 26, 2026. Kaya save the date mga Kadabarkads at pag-ipunan na po natin yan. Samantalang sa mga patuloy pong nagtatanong ng kontrata po nitong si Bimbi sa programang Itbulaga or sa TVJ Production, uulitin ko lamang po mga Kadabarkads na hindi pa po nakakapag-sign or nakakapagpirma po ng kontrata si Bimbi sa TVJ Production. Ayon nga po dito sa nakalap nating balita, Bimbi Aquino Yap has not signed an official contract or become a permanent co-host for Itbulaga. He has been making notable guest appearances on the noontime show such as on Raisa May Dizon birthday special and subsequently guest hosting on TV5, which has sparked ongoing rumors about his showbiz career. Despite his well-received appearances on the show, Bimbi is reportedly keeping his focus on his education and currently views show business only as a part-time interest. He has expressed plans to take up a legal management degree and has previously been managed by Cornerstone Entertainment for his formal media ventures. So ang focus daw po nitong si Bimbi ay sa kanyang education mga Kadabarkads, at hindi daw talaga natin madalas mapapanood si Bimbi sa programang Itbulaga. So dahil nga po sa balitang ito, marami po ang nanghinayang mga Kadabarkads kasi umaasa nga po ang marami na araw-araw makikita itong si Bimbi, pero ayun nga, iba po ang focus ni Bimbi mga Kadabarkads. Pero malay nyo, diba, magbago naman po yung desisyon ni Bimbi at i-push po ang kanyang career sa pamamagitan po ng hosting dito po sa programang Itbulaga. At sa mga nagtatanong naman po mga Kadabarkads kung bakit wala daw po ngayong araw si Bimbi sa Itbulaga, araw ng Lunes. Gayong sinabi nga po ng handler na makikita si Bimbi ngayong araw po or ngayong week. So ulitin ko lamang mga Kadabarkads na kaya hindi po natin siya nakita dahil pre-recorded lamang po ang Itbulaga. Ito po ay na-taping na po nila nung nakaraang week. So possible mga Kadabarkads na bukas or sa Miyerkules a-appear si Bimbi. Kaya antabayanan na lang po natin ito, at least, 'di ba? Meron po tayong assurance na sinabi po 'yan ng kanyang handler na mapapanood at makikita natin siya. Hindi lang natin sure kung sa studio ba or sa sugod bahay mga kapatid or magsasama ba sila ni Raisa May Dizon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa viral issue na panglalait daw po ni Kim Chiu kay Raisa May Dizon. Ayon kasi sa lumabas po na post mula sa Showbiz Chikadora Network, fans ni Raisa May Dizon umalma sa panglalait umano ni Kim Chiu kay Raisa na kamukha ang horror character na si Lotus Fit. Hindi kinatuwa ng mga tagahanga
ni Raisa May ang pagbanggit ni Kim Chu rito na para umanong isang panlalait ang mukha ni Raisa, may paalala din sila kay Kim Chu. So in short, sinugod po si Kim Chu mga Kadaber Kads ng supporters ni Raisa May Dizon or ng Itbulaga Daber Kads. Ito po yung mga komento po nila, o grabe ka Kim, hindi ka rin naman kagandahan at si Raisa May maganda na siya ngayon ha, at mas mukhang dezente kesa sayo, bago manlait, manalamin muna. Meron pang nagsabi dito na kala mo naman talaga maganda si Kim Chu, masyadong mataas sa sarili para manglait. Meron pa nga po nagsabi dito na retokada daw po si Kim Chu mga Kadaber Kads. So ilan lamang po yan sa mga talagang rebat kay Kim Chu para ipagtanggol nga naman po itong si Raisa May Dizon. So ang tanong, bakit po nila ito ginagawa kay Raisa May Dizon? Isa lamang po ang kasagutan dyan mga Kadaber Kads. Alam kasi nila na pag ginamit po nila si Raisa May Dizon sa kanilang show, ay pag-uusapan din po sila. Ganyan po talaga yung taktika mga Kadaber Kads. Kaya nga po may monitor ang It's Showtime dyan na kung saan ang napapanood ay Itbulaga at may monitor din po ang Itbulaga na ang napapanood po ay It's Showtime. Para alam po nila yung mga nangyayari mga Kadaber Kads sa mga katapatan po nilang programa. Kaya ngayon, gamit na gamit po si Raisa May sa katapatan po na programa. Aminin man po nila o sa hindi mga Kadaber Kads, nangangatog na po ang kanilang tuhod at kabado na po. Dahil sa tambalang Bimbi and Raisa May Dizon kasi nakita po nila kung gaano po kalakas ang Bimbi and Raisa May Dizon na tandem. Sa totoo lang mga Kadaber Kads, wala pong sino man ang may karapatang manglait po sa itsura ng isang personalidad at hindi po natin yan tinotolerate. Katulad na lamang po ng sinasabi ng ilang mga komentor na bakit daw hindi po natin kino-content yung tungkol dito sa sinabi po ni Kim Chu laban kay Raisa May Dizon. Na kesyo may pinapaboran daw po tayo mga Kadaber Kads. Wala po akong pinapaboran. Basta mali mga Kadaber Kads, hindi po natin yan tinotolerate. At bilang isang TBJ defender po, sino man pong naaapi at nalalait sa mga Kadaber Kads natin, pinagtatanggol po namin yan. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadaber Kads ang tungkol naman po dito sa pagtatanggol po ni Bimbi kay Raisa May Dizon. Meron po kasi ako nakitang vlog about dyan. Ayon dito, Bimbi pinagtanggol si Raisa sa bashers na tinawag daw po na daga. Ano namang issue ito mga Kadaber Kads? Lahat na lang ba, 'di ba? Pag kasi merong sumisikat at talagang nagba-viral, yung mga bashers po talagang andyan lagi kung sino po yung sikat, yun po yung puputaktihin po nila. Sabi nga 'di ba, good or bad, still publicity po 'yan mga Kadaber Kads. Kaya yung ginagawa po ng katapat ang programa ng Itbulaga, publicity para po sila ay masama din sa kasikatan at pagka-viral po ni Bimbi at ni Raisa May Dizon. Kaya deadman na lang po natin ang mga bashers at mga panglalait laban kay Raisa May Dizon. Focus po tayo sa positivity about sa kanilang dalawa. Kayo ba mga Kadaber Kads, anong masasabi po ninyo dito sa panglalait di umano kay Raisa May Dizon ng katapatang programa? Please comment down below.